walking with it. Hello beautiful people! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na ito. Siyempre ko ako naman ang tatanungin nyo, kita naman ninyo, fresh overload pa rin ang beauty ng Mama Sam ninyo, di ba? Nakakaloka. Lagi tayong maganda. Charot. So, yun. Ay nako, syempre pagod ako today. Ang dami kong ginawa sa school. Naghahabol ako ng exams. Alam mo, sa totoo lang, ayan talaga yung pinaka-ayokong ginagawa. Pero, sige lang. Matapos naman na yung school year namin. And then, ayun nga. So, kaninang umaga, syempre nagkita-kita kami after ng holiday. Si PE teacher, Diyos ko, naloka ako sa kanya. Parang na-excite naman siyang makita ako. Kasi kanina yung pagbaba ko sa hagdanan, sabi niya, saan ka pupunta? Sabi ko, magpapa-exam. Tapos sabi niya sa akin, ay, ang bongga. Tapos sabi niya, saan? Saan ka magpapa-exam? Sabi ko, ang dami mong tanong. Masakit kasi yung tuhod ko. Kasi yung tuhod ko hanggang ngayon, hindi pa siya gumagaling. Actually, kung titignan mo naman o obserbahan mo yung improvement, parang feeling ko okay naman siya kasi naitataas ko na, nababalik ko, nakakalakad naman ako. Kaya lang parang may masakit pa rin sa loob yung injection na ako doon sa puwet ko pababa. Ayun, medyo masakit pa siya. Iniisip ko baka yun yung epekto ng injections. Kaya sumasakit pa siya. Kaya naluloka ako ng bonggang-bongga. So, yan. At ito nga, Diyos ko, ang chika natin today, it's about Catriona Gray. So, hindi ko alam kung totoo to o confirm to. Pero, Diyos ko, naluloka ako kasi sabing gano'n, hiwalay na daw sila ni Sam Melby. O, diba? Diyos ko, atong news na to ay mula kay Ogie Diaz. Hindi ko alam kung totoo siya, hindi ko alam kung confirm siya, sana naman hindi. Ang chika kasi ni Ogie Diaz, sabi niya, eto daw si Catriona Gray, yung nag-birthday daw, wala na daw engagement ring. Tapos, friend na lang daw talaga sila ni Sam Melby. Alam mo, medyo naloka ako sa dalawang to. Nung una, 'di ba pinagtagpo sila. Tapos parang maraming nagsabi na kung magjowa daw yung dalawa. Yung iba naman sinasabi hindi, gimmick lang daw. Tapos hanggang sa nakikita naman natin napupunta si Catriona doon sa Canada. Tapos nagti-trip silang dalawa around the sa ibang bansa, 'di ba? And then ayun, hanggang sa nabalitaan natin na ikakasal na. So kung kailan naman ikakasal na, biglang umurong daw to si Sam Melby kasi daw ang sabi daw hindi pa daw ready si Sam Melby mag-asawa. Diyos ko naman, naloka naman ako doon sa part na yon. May ganun pala talaga, no, na pag hindi ka pa pala ready, bigla kang uurong. So parang kala Siam tsaka kay Kim Chu lang, ganon. So di ba nakakaloka kung iisipin mo, parang kawawa naman si Catriona Gray. Kasi kung iisipin mo, parang ando doon na parang na-announce na ikakasal na. Di ba napagbalita pa nga na kasal na daw itong dalawang to. Tapos, ayun, biglang hindi na matutuloy yung kasal. So, hindi ko pa alam kung confirm to. But, nakakaawa naman si Catriona kung totoo to. Ang ganda-ganda naman ni Catriona para tanggihan ng lalaki. At si Sam Melby, grabe ha, ang gwapo mo. Di ba? So, parang feeling ko na inggit siya kay Catriona Gray. Charot. So, yun. So, anyway, kung totoo man to, sad sa side ni Catriona Gray. Pero naniniwala naman ako si Catriona Gray makakahanap naman niya ng iba. I think huwag siyang maghanap ng Pinoy. I think foreigner much better. So, ayan talaga, may sumpa talaga ang mga beauty queen, no? Kasi parang kung iisipin mo, walang beauty queen talaga na successful talaga masyado pagdating sa married. Birang-bira sila. But I hope kay Catriona, kung totoo man to, ay sana makabawi sila ng bonggang-bongga. I mean, sana yung mapapangasawa ni Catriona in the future ay mahal siya hanggang sa tumanda siya. Ganon. So, yun. So, nakakalungkot lang. Ito naman si Sam Melvin. Diyos ko, joke time. Kung totoo to, nako, grabe ha, Sam ha.
Sinong gusto mong pakasalan? Ako? Charot. So, yun. Ay nako, gano'n talaga. So, totoo pala yun may na-out of love, 'no? Hindi pala siya talaga ano, parang hindi ko naman naranasan yung ma-out of love. Siguro na-out of love ako doon sa taong dahil nadidismaya na ako. Pero yung sasabihin mo na out of love ka dahil na ano, parang hindi naman, wala namang gano'n, 'di ba? So, yun. Ay nako, gano'n talaga ang buhay guys. So, 'di ba nakakaloka. At isa pang nakakaloka si Kun An. May bagong drama na naman siya diyan sa social media. Kasi nga ang sabing gano'n, ano daw, yung mga video daw na inilabas daw is edited daw. Tapos gawa-gawa lang daw yon, tapos na misunderstood daw natin, tapos malicious na ano na gawa. Ako to be honest, sa totoo lang, parang palusot na lang ninyo yan para mapagtakpan yung mga kalokohan ninyo dyan. Sa totoo lang, hindi naman siguro tanga yung mga tao na parang bigla-bigla na lang maniniwala kung ano yung sasabihin ninyo. Ando doon, narinig namin kung paano mo i-deliver yung mga sinasabi mo. So ngayon, sasabihin mo na gawa-gawa yun dahil gusto kang siraan or hindi talaga sa'yo, hindi ikaw yung nagsasalita doon, just edit. Well, sa lahat ng sinabi kasi ni Kunaan, minsan parang hindi mo na rin alam kung ano yung totoo sa totoo lang. Sa sobrang dami niyang mga press release dito na parang wala namang nangyari. Katulad na lang halimbawa yung nagsimula yung Miss Universe, ando dyan na, oh yung Miss Universe, yung mga winners dito pupunta. Hawak ko, ako yung may-ari ng USA, Miss Teen USA at saka ng Miss Universe. And then pag nanalo sila, pupunta sila dito sa Bangkok, dito sila maninirahan. And then may mga pang-mineral water, chubachenes at kung ano-ano pa, di ba? Kung iisipin mo, parang ang gulo. So, hindi mo na alam kung ano yung totoo at kung kailan siya nagsasabi ng totoo. Kung doon naman sa sinasabi niya, wala namang katotohanan yung sinasabi ko doon. It's like, napag-isipan lang na ganito gawin na na-misunderstood daw ng mga tao. Parang, talaga ba kami pa ba yun naka-misunderstood? Eh, ang linaw-linaw naman ng mga sinasabi, di ba? Ang akin lang, nasabi na yun eh, wala naman tayong magagawa doon. Siguro, wag nilang isama yung business doon sa universe para lang sa ikauunlad talaga nila. Ibig ko sabihin, wag naman sila mag-focus lang kung magkano yung kikitain nila, paano sila kikita, saan ba sila magfo-focus, doon ba sa business o doon sa quality. Sana wag nilang makalimutan na this is sa Miss Universe. Bago naman nilang makuha yan, kahit sabihin pa natin, bankrupt naman na ang Miss Universe eh. Pero kasi bago naman nila makuha ang pangalan ng Miss Universe, di ba? Prestigious na ang Miss Universe. Sana naman, wag naman nilang mawala yon. Kasi sa totoo lang, kahit iba naman yung honor, kung talagang patatakbuhin lang to ng maigi, kikita at kikita ang Miss Universe na wala sila. So, yon. So, aangat at panonoorin ng mga tao. Sana lang maging professional lang at maging ano ba yung panipaniwala. Kasi parang feeling ko, hindi na siya capable na maging honor ng Miss Universe kung ganito yung mga nangyayari. So, kada kibot, may eksena sa social media, kada kibot, may sinasabi sa social media. Eh, siya na rin na sumisira sa sarili niyang pangalan. And then, ayaw niyang mapag-uusapan siya sa social media. Ayaw niya na nagko-comment ng hindi maganda sa kanya yung mga tao. Pero, siya rin naman na sumisira sa sarili niya. So, kung hindi siya nagsasalita ng kung ano-ano dyan, sana walang ganitong eksena. O kung halimbawa sa meeting, kung talagang sincere sila, kung talagang totoo talaga sila, at wala silang mga eksenang ganito, di walang ganitong kagulo, di ba? So, sila din ang sumisira sa sarili nila. So, minsan parang iisipin mo na mas mabuti pa na mapunta na lang uli sa iba yung Miss Universe kaysa naman yung sila yung may hawak tapos ang gulo-gulo katulad neto. Pwede naman lang kasi ang gawin dito ay pagandahin, paangatin, and then baguhin lang konti kung ano yung mga dapat baguhin doon sa programa nila. Pero not to the point na i-push nila ng i-push na ganito, ganito, ganyan, and then
after all, malalaman mo, ay hindi naman pala sila mananalo. Sumali pa sila. Sana yung concern din nila kasi nandoon din sa mga taong sumasali dito. Dahil itong mga taong to, nangangarap din lang sila maging Miss Universe. So, yun lang. So, yes, naiintindihan ko yung iba, okay lang ang sinasabi. Katulad naman ng mga ibang kandidata or ibang naging winners, di ba? Ang sinasabi, naiintindihan nila kung ano yung meron yung Miss Universe. Kaya lang kasi, yung mga tao kasi naniniwala kung ano ang meron ang Miss Universe. And then, ayun, so mapafind out nila na ganito ang nangyayari. So, syempre, magkakaroon ng pagkadismaya, magkakaroon ng wala ng tiwala, alam mo yon. So, sana nandoon lang sila sa kung ano ba yung gusto nilang ipakita sa Miss Universe. Hindi yung parang nalalaruan lahat, nagagamit yung lahat. So, doon medyo nakakalungkot lang isipin na ganito na ang nangyayari sa Miss Universe na hindi na natin alam kung ano ba talaga yung direction neto. So, yon. Kaya sana maging maayos at maging okay ang Miss Universe sa pagpapatakbo nila. So, I wish na tanggalin na nila kung ano yung mga pinaglalagay nila dito kasi hindi naman kapanipaniwala na ipapanalo nila. 'Di ba? So, yun. So, aanuhin mo pa yung mga yan nandiyan kung hindi rin naman pala sila magwawaging Miss Universe. 'Di ba? So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, tingin ba ninyo si Catriona Gray at saka si Sam Melby, walay na nga ba talaga? Actually, ayoko talagang pansinin yung chika na yan, pero grabe na kumakalat na sa social media, kaya nakakaloka. And then, ano naman ang masasabi ninyo na si Kun An, sinasabi niya nga na gawa-gawa lang daw yun ng ibang tao, edit daw yung videos na yon para masira siya. So ano guys ang thought ninyo dyan? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click na rin po ninyo yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Guys, walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.